Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Narito naman po tayo, magkakaroon po tayo ng opinion at reaction regarding lang po doon sa napanood natin sa kaganapan na nangyayari sa ating paligid o sa ating mga napanood. Doon lang po tayo nagre-relay sa mga napanood nyo rin, napanood ko na rin. Kaya hindi tayo masasabihan na gumagawa ng kwento. Nagkakaroon lang tayo ng tinatawag na opinion o reaction regarding doon sa napanood natin. Okay? Pero ito po ay bahagi lang, opinion ko lang po. Hindi po ito nagre-represent sa opinion ng iba. Ito'y opinion ko lang po. God bless po. Salamat po. Salamat pa po pala sa mga nag-subscribe. Thank you. Na-appreciate ko sobra. Sa mga nag-views, salamat po. God bless po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang at comment sa baba, sobrang thank you na po. At na-appreciate ko. God bless po. Pagpalain po tayo ng Ama ng ating lumikha sa ating bawat isa sa atin. Okay po, ang oras po natin ay alas 6:30 ng umaga. Nandito po tayo. Okay po, tingnan. Okay, God bless po. Simulan po natin. Ang re-reaction natin at bibigyan natin ng opinion ay yung tungkol sa interview ni Maharlika kay Attorney Vic Rodriguez. Napanood nyo na po yan mga 2 days before, pass na po yan. Tapos yung isa rin yung video na inilabas niya kagabi, yung tungkol sa tinatawag na instruction sa Turkey na kinasasangkutan ni First Lady. Yung video na yon, masasabi bang AI or hindi? 'Di ba? Bigyan natin ng counting reaction lang po. Okay po, God bless po. Simulan natin po yung kay Attorney Vic Rodriguez. Okay po. Simulan na. Yung base po sa napanood ko po doon sa interview ni Maharlika kay Attorney Vic Rodriguez, sumabog na po siya regarding doon. Bagamat nananahimik siya tungkol sa mga usapin na nagaganap tungkol sa kanilang dalawa ni BBM, magkaibigan po yan eh. Matagal niya nagsama. Bagamat sabi nga niya, nagserbisyo siya ng buong puso. Ginawa niya lahat ng magagawa niya kahit walang bayad, di ba? Mahabang panahon. Pero bakit tinarget pa rin siya? Ito ang bibigyan natin ng pansin. Bakit tinarget pa rin siya ng mga nakapaligid sa kanya, lalong higit ito si First Lady, di ba? Lisa Marcos, di ba? Yan. Bakit tinarget siya? Dahil unang-una, di ba? Yung gusto niya ni First Lady ayaw ni AS, di ba? Ni Executive Secretary ayaw niya yung mga bagay na yung inilalagay ng mga tao sa mga key position, sa mga secretary. Siyempre namimili sila eh. Namimili siya ng karapat-dapat. Pero itong si First Lady, yung gusto niya, yun ang gusto niya, di ba? Yun, di ba? Doon na sumabog, di ba? Bagamat nanahimik siya ng buong mahabang panahon, pero sumabog siya. Bakit? Dahil unang-una, idinama yung pamilya ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez. Iyon ang isa sa mga, di ba, bilang mga Pilipino sa ating kultura na po sa atin yan eh, mga Pilipino. Kapag isinama mo yung pamilya, sabi nga ako na lang ang kumprontahin mo, ako na lang ang saktan mo, ako na lang ang gawan mo ng bagay na wag lang yung pamilya. Lalong higit yung mga anak, sabi, di ba? Yun ang sabi nga niya, wag niyong idadamay. Kaso dinamay nila, yun, sumabog na po siya. Inihayag niya yung mga bagay na dapat hindi niya nasasabihin. Dahil unang-una, pribado na nga po, gusto niya manahimik. Pero dahil doon sa Marites na isa sa mga naging dahilan ng pagkawala niya, pagkaalis bilang AS, itong si First Lady. Tingnan mo mga kapatid, walang mandato itong si First Lady Lisa Marcos. Pero siya nagmamando. Ganun kalupit yung First Lady na to, di ba? Wala siya ni isang boto, pero siya ang nasusunod. Isa pa, kung gaano niya mambastos sa may mandato. May 32 million na ibinoto, pero kung bastusin niya, di ba? Ganun na lang. Pero pag tiningnan mo, di ba? At binigyan mo ng ni isang boto wala, pero ganun siya kagaspang ang pag-uugali. Ganun katindihan. Nanyo. Di ba nung umpalis sila ng ibang bansa, may pasayaw-sayaw pa doon, no, sa harap ni, di ba? Na hindi binati ni BBM si Sara, di ba? Ganun ang nangyari. May mga pasayaw sa'yo, pero tingnan mo kung gaano kababaw. Bagamat napakataas ng edukasyon nito, pero yung pag-uugali, yung attitude nito napakababaw, di ba? Abogada naman, pero yung pinakikita sa madlang people, di ba? Kagaspangan, napakakapal ng mukha, di ba? Grabe, ibang klase. Ito lang nakita ko, marami na rin dumaan ng mga First Lady katulad yung kay Fidel Ramos, si Ming, tapos itong si First Lady ni Marcos na si Imelda, di ba? Hindi ganyang kalupit, hindi ganyang katindi ang kagaspangan ng pag-uugali. Kung paano may mga padila-dila pa. Tapos
Kwan talaga ugaling bangag talaga Sorry po ugaling bangag talaga. Ganun talaga. Napakataas naman ng edukasyon pero tingnan mo yung mga ginagalaw at ikinikilos, di ba? Hindi inilalagay yung sarili niya sa isang party na dapat kagalang-galang, di ba? Pinakikialaman yung mga bagay, di ba? Yung sinabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? Ayaw niya, katulad ng mga inappoint niya, kay Michael Ma, smuggler, na pag-usapan niya sa Congress, na smuggler, allegedly, pinaghihinalaan, pero naging bahagi yan ng kanya sa Congress na si Michael Ba, pero naputol na yon. Bakit? Inappoint niya sa envoy sa China, di ba? Ambassador sa China, si Michael Ma. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ayaw ko. Pero bakit nasunod? Bakit? Birinabraso nga. Yung gusto ni First Lady, yun ang dapat nagaganap, di ba? Kaya doon sila. Tapos yung pag-a-appoint kay Mel Robles sa PCSO bilang general manager, di ba? Ayaw ko, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Pero bakit nangyari? Dahil gusto ni First Lady, di ba? Ganyang kalupit. Walang mandato pero siya ang naglalagay ng mga key position sa mga ating pamahalaan. Ni isang boto walang boto tayo sa isa, ni isang boto para sa kanya, pero siya nagpapatakbo sa gobyernong ito. Gaano kalupit yan, di ba? Kaya masasabi natin na talagang malupit yung ganitong asal, ganitong mga attitude ng First Lady, di ba? Ang bigat niyan. Kaya sabi nga ni Attorney Victor, ayaw ko na, nananahimik na ako, pero ganun ang nangyari, di ba? Kaya bagamat ayaw ko, nananahimik na ako, pero para sa akin na lang sana yon, idinamay niyo yung pamilya ko. Kaya ito, kasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi mo, di ba? Di ba? Yung pagkaka-appoint ni Attorney Vic Rodriguez bilang Chief of Staff ni Bongbong Marcos na pinirmahan mismo ni BBM, pinalabas na pineke daw yung perma ng kanyang ni BBM. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, gaano naman kalakas ang loob ko pikiin ko ang perma ng isang pangulo. Alam niya yung mga grounded nito, kung anong kinaharap na niya. Attorney siya abogado siya, alam niya yung mga bagay na yon. Maliban lang siguro kay diba? First Lady, attorney yan Pero, bagamat alam niya yung mga bagay na pero baliwala sa kanya yun. Bakit? Diba? Powerful Diba? Nasusunod lahat ng gusto niyang gawin. Basta ginusto niya, gusto niya. Ganyang kalupit yung First Lady na to. Ibang klase. Talagang napakatindi sa mga bagay na gusto niya mangyari. Hindi pwedeng hindi masunod yung kanyang kagustuhan. Bagamat may mga usapin. Ito si Mel Robles, di ba? May nakabimbi na kaso sa ombudsman yan, di ba? Ito naman si Michael Ma, smuggler, allegedly smuggler, di ba? Pero inappoint yan. Ayaw parehas yan ni Attorney Vic Rodriguez pero nangyari, di ba? Kaya mabigat 'yun. Doon mo makikita yung sincerity ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang panunungkulan. Gusto niyang linisin, may integrity kung tawagin. Gusto niyang linisin ang pagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yun ang napag-usapan nga nila ni Bongbong Marcos, pag nanalo ito ang gawin natin, di ba? Yung maging malinis, transparency, may transparent yung pamumuno, di ba? Yung may accountability, makikita mo yung kaseryosuhan. Kaya doon ako humanga sa kanya ni Attorney Vic Rodriguez. Shout out Attorney, napakagaling. Bagamat binigyan ka ng tinarget ka ng mga ito, hindi naman natatapos ang isang ang nasaktan lang talaga sobra yung pakialaman niya yung pamilya ni Attorney Vic. Yung palabasin na kawawa yung mga anak kapag parang nagmakaawa daw na para ma-appoint, di ba? Yun ang isa sa mga pinasusungalingan ni Attorney Vic. Abogado yan. O di ba? Ganun yan. Tinarget mo siya, wag niyo na idama yung pamilya niya. Ganun lang. Ganyan kagaspang yung ugali nito ni Lisa Araneta na to. Grabe. Ibang klase mga kababayan. Kayo na maghusga po. Okay po, salamat po sa mga na-comment natin o na-reaksyonan at na-opinionan. Bagatay lang po yun sa napanood natin. Okay po, isunod natin yung video na inilabas kagabi o nakarang gabi ni Maharlika regarding the instruction sa Turkey. Yung pagsasalita ni First Lady, yung ba'y masasabi nating AI or hindi, di ba? Kasi naglabas na ng may mga mind conditioning yung Malacanang o itong nangunguna sa pagsasalita ng yung lahat ng mga fabricated, yung mga inilalabas ng mga audio. Ito nilabas na ni Maharlika. Masasabi nyo bang AI?
siya mismo nagsasalita. AI ba yung ganung pagbumuka? Di ba? Yun na mismo yung mukha niya. AI pa ba yun? Kaya ito mahirap sa administration nito. Doon sa mga nag-handle ng ganito. Inuunahan nyo kasi, ayun, nabolja kayo ngayon, na nakukuha kayo, di ba? Nare-rebat kayo. Kasi nga una-una, naglalabas ka agad kayo ng mga sinasabing ganon. Ayun, masasabi nyo bang AI yan? Yeah, tatanong lang po tayo. Kitang-kita nyo naman kung sino nagsasalita tungkol sa pag-abstract dyan, extract sa mga bata sa Turkey na sa kanyang friend na kaibigan ni Lisa na si Chua, di ba? Kaya masasabi natin na isa siya sa mga tinatawag na powerful na first lady sa kasalukuyan. Sa mga nagdaan, ganun din. Isa siya sa mga powerful talaga na hindi pwedeng hindi masunod ang kagustuhan ko. Masusunod at masusunod. Sinong humadlang? Matatanggal. Ganyang katindi ang first lady, di ba? Kaya masasabi natin, yung nilabas, matindi yon. Bahagi ng kanyan eh. Kaso yan tungkol sa tinatawag na nangyari sa Turkey na ginawa tumawag sa asawa ng DFA secretary Tidiboy Locsin, di ba? Tinawagan niya para ayusin yung mga papel regarding doon sa kanyang kaibigan na Kichua para makuha yung dalawang bata, di ba? Masasabi natin kidnapping yan. Kidnap yan, di ba? Kaya mabigat yan. Bagamat naging legal yung mga papel, sabi ni Maharlika, di ba? Legal ang mga papel, pero ginawan lang nila ng paraan niya para maging legal, di ba? Katulad yung passport ng dalawang bata. Paano magkakaroon ng panibagong passport yung dalawang bata? Ang original ng passport nun ay nasa nanay. Anong ginawa? Di ba? Ginawa ng paraan, kaya mabigat siya. Kumbaga, lahat ng bagay na gusto nilang gagawin para lang sa isa katuparan yung mga bagay na gusto nilang mangyari, di ba? Ito yung masasabi ko lang sa mga ganitong pagkakataon. Ibang klase, itong first lady. Ano nang ginagawa ng ating binotong BBM? Siya yung binigyan natin ng mandato, siya yung binoto natin, siya nagkaroon ng maraming boto, 31 million. Bakit yung nagpapatakbo sa pamahalaan natin sa ating bansa ay isang first lady ni isang boto? Walang mandato, pero siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagawa ng mga desisyon na bagay na gano'n. Para lang, di ba? Doon mo mapapatunayan na yung ginagawa nila ay talaga hindi siya karapat-dapat dahil unang-una dapat support lang talaga siya doon sa isang banda, di ba? Kasi wala naman siyang mandato di ba? Support lang siya. Pero anong nangyayari? Na nasasaklawan niya lahat ng mga bagay ng mga desisyon ni BBM. Mabigat po 'yan. Kaya sana naman wag sanang ganito. Nawa ganun din po, bigyan natin ng counter reaction yung sa Maisog Rally na ginigipit. Ito lang po masasabi ko po yung ginigipit nyo sa Maisog Rally dyan sa Bulacan. Hindi po kayo natuto sa kasaysayan. Hindi nyo kayang pigilin na magsalita at magdaos ng mga ganitong klase. Hindi ko malaman at hindi ko maintindihan kung ba't hindi nyo nakikita yung kasaysayan. Ang mga Pilipino, hindi mo kayang takutin yan. Maniwala po kayo bagamat ganon. Pero yung gipitin, bigyan ng mga tinatawag na samantalang pribado yung lokasyon, di ba? Yung pagdadausan pribado po 'yan. Base po sa batas na inilabas sa DILG o sa mga kapag pribado yung lokasyon, pag-aari ng isang pribado, hindi mo na kailangan ng tinatawag na permit sa local government. Ano lang ang gagawin mo? Makikipag-coordinate ka lang po doon sa ating police station, sa mga nangangasiwa ng kapayapaan dyan, sa police. Magkaroon ka lang ng coordination dyan. At mag-courtesy ka rin sa LGU. Pero hindi mo kailangan ng permit. Pero bakit ginagawa ng issue? Bakit? Ayaw nilang matuloy yan. Diba? Ganong kabigat yan. Pinakikilam. Ito lang masasabi ko po sa mga nananakot. Ito nananakot po dito sa Maisog Rally, ginigipit at binibigyan ng mga isyu na hindi karapat-dapat. Tandaan nyo po ito. History na po ito. Masasabi ko po ito. Kay Ferdinand Marcos Sr., hindi kami natakot. Ito tandaan nyo po. Hindi kami natakot sa mga ganung bagay. Sa inyo pa kaya? Strong man yan. Diktador yan ng mga panahon na yon. Pero never
never na natakot yung sambayan ng Pilipino. Kaya lagi nyo tatandaan, balikan nyo yung kasaysayan kung paano lumaban yung mga Pilipino, paano lumaban sa diktador. Hindi kayo natututo ng kasaysayan eh. Never na natatakot sila. Maniwala kayo. Sa senior, hindi natakot, sa inyo pa. Tandaan nyo po yan. Hindi kami natatakot po. Kailangan magsalita, magsasalita. Pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless po.